Ayan, ako po ay tatakbo bilang mayor. Ako po ay nag-file na ng aking certificate of candidacy. Ayan, kidding aside, what is up, Impact Makers? Magandang hapon sa bawat isa. Sige nga, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, pogi mo naman, ang ganda mo naman today. Oy, ayan, nabati mo na ba? Sundan mo, libre mo ako mamaya ah. Ayan, purihin ng Panginoon. Masaya ba kayo today? Ayan. Sino ang mga first timer? Ibig sabihin ngayong araw lang naka-attend. First time umattend dito sa Youth Impact. Ayan, sila ate. Ayan, palapakan naman natin sila ate at sila kuya. Welcome po sa aming youth service. Sa aming mga youth service wherein ang mga tao ay mga cute. Ayan, dito sa ating service. So welcome sa inyo. At sino pa? Meron pa ba tayong kasamang first time umattend ngayong araw? Ayan, sila. O, palapakan naman natin yung mga chikiting natin dito sa left side ko. Palapakan naman natin sila. Ayan. Oh, meron pa. Ayan. Oh, si Nanay, ang ating pinakabata. Si Nanay Mila, ang lola ng ating Teacher Mikey. Palapakan naman natin si Nanay. Welcome po sa ating youth service. Makikisit in si Nanay. Titignan niya kung sino yung mga pasaway sa inyo. Kaya dapat behave lang kayo ha. Walang makulit. Okay, so, kidding aside, good afternoon once again, Impact Makers. Ako si Kuya Jason, and I am your preacher for today. Ready na ba kayong makinig ng salita ni Lord? Ready na? Sige nga, sabihin mo ka sa katabi mo, huwag kang matutulog ha. Makikinig tayo. Pag natulog ka, lilibre mo talaga ako mamaya. Ayan, so purihin ng Panginoon. So welcome to our new series of this month. Panibagong buwan, panibagong taon. October pa lang, New Year ka na agad. Panibagong buwan, panibagong series na naman ang ating pag-uusapan. Last year tuloy. Ito kasi, last month, Impact Makers, last month, okay, anong month last month? September. Okay, so September last month, ano nga yung series natin last month? Himala. Naniniwala na kayo may himala? Hindi lang siya sa isip ng tao. So, naniniwala na tayo na merong himala. Ayan. Okay, so ngayon naman, syempre, panibagong buwan, panibagong series tayo, Impact Makers. Ano nga yung tema natin ngayong buwan? Sige nga, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Gratitude adjustment. Pag sinabi ba natin gratitude, ano yung pumapasok sa isip natin? When we say the word gratitude, ano ba sa Tagalog ng gratitude? Pagpapasalamat. Yan, very good. At puntahan natin si paring Google, kung ano sinasabi niya patungkol sa word na to. Pag sinabi daw natin gratitude, according to paring Google, it is the quality of being thankful, okay? Readiness to show appreciation for and to return kindness. So, ibig sabihin lang nito, ikaw ay nagiging mapagpasalamat every time na nagiging grateful ka o nagkakaroon ka ng attitude of gratitude. Bakit gratitude adjustment yung ating series? Para saan yung adjustment, yung word na adjustment, Kuya Jason? Kasi ang pinaka-subtitle niyan, gratitude adjustment. Kung may notebook kayo, you can take down notes, no? Itong sasabihin ko. Yung pinaka-subtitle ng gratitude adjustment is being grateful in an ungrateful world. Sabihin nyo nga, being grateful in an ungrateful world. Nandyan pa ba tayo? Sa lahat nga nandyan pa, magsabi ng amen. Amen. So, sabi doon, pagiging mapagpasalamat sa isang hindi mapagpasalamat na mundo. Naniniwala ba kayo marami ng mga tao or maraming mga bagay na mga tao na nag-i-exist in this world? At habang tumatagal, palala ng palala, nawawala ng gratefulness natin. That's why napakahalaga, lalo October ngayon. Anong meron ng October? Anong month to? Pinagdiriwang natin ang Teacher Month. Teacher Month ba? Yan. Naririnig ko kayo dyan. Ayan, pinagdiriwang natin ang Appreciation Month. Sabihin nyo nga Appreciation Month. Ayan, parang mas nahilang ako dito. Huwag na, tanggalin na nga natin. Appreciation Month. Okay? Kaya ito yung series natin.
Gratitude adjustment. Kasi mahalaga na yung principle of gratitude, principle of being grateful, maibalik siya sa atin. Kasi baka mamaya, nag-i-exist na lang tayo dito sa mundo pero hindi na natin alam kung paano maging mapagpasalamat. Amen? Nandyan pa ba? Nandyan pa? Walang matutulog Okay, so always remember these impact makers. Gratitude is an attitude. Sabihin nyo nga, gratitude is an attitude. Sa Tagalog, ang pagiging mapagpasalamat ay isang uri ng pag-uugali. Naniniwala ba kayo doon? Na kapag ang isang tao mapagpasalamat, yun talaga yung ugali niya. Because gratitude is an attitude. Ang pagpapasalamat ay isang karakter ng isang tao. At bilang Pilipino, normal sa atin, natural sa atin, kilala tayo bilang mga masiyahin. Sige nga, ngitian mo ngayong katabi mo, labas yung ipin. Bilang mga Pilipino, natural sa atin na tayo ay mga masiyahin at mapagpasalamat. Minsan nga sa sobrang pagpapasalamat natin, kahit walang ginagawa sa atin yung ibang tao, nagpapasalamat tayo . So natural siya sa atin. Why? Kasi culture natin siya sa Pilipinas. We Filipinos are grateful. We Filipinos are very thankful. And at the same time, masiyahin tayo. So napakahalaga pala nung culture na ganon. Kasi yung ganong kultura, we call it positive culture. Sabihin nyo nga positive culture. And according here, when you create a positive culture in your life, it changes everything. Kapag meron ka mga positibong kultura sa buhay mo, binabago niya lahat. Do you believe? Example, sino dito laging nagdi-devotion? Yan, very good. Laging umaatin ng church every Sunday. Yan daw ay mga uri ng mga positibong kultura na ginagawa mo. Positive culture, ibig sabihin, mga bagay na nakakapagdulot sa iyo ng mga magagandang benepisyo at lagi mo siyang ginagawa. So when you create positive culture in your life, it changes everything. At walang makakapigil sa iyo kapag kultura mo na. Okay, yung pagiging, kapag nagkaroon ka na ng kultura, at ganoon din naman sa pagiging grateful, kapag naging kultura mo na ang pagiging mapagpasalamat, walang makakapigil sa iyo. Kahit dumating yung panahon, nasa sitwasyon ka na para bang walang dahilan para magpasalamat ka sa ibang tao, sa Panginoon, magiging mapagpasalamat ka pa din. Sabi ni Dr. John Maxwell, ayan, pwede pong paki-flash sa screen natin. Sabi ni Dr. John Maxwell, your attitude determines your altitude. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. Your attitude determines your altitude. Kung ano daw yung attitude mo, diyan daw magdidepende. Okay? Yung altitude mo. Ano ba ibig sabihin ng altitude? Taas. Okay? Kung ano yung attitude mo, yan yung magdadala sa'yo sa altitude mo. Kung literal na attitude ka, alam mo na kung saan altitude ka pupunta. O kung gaano kababaw lang yung altitude mo. Pero pag maganda ang character mo, mataas ang altitude mo. So your attitude determines your altitude. Pero bago tayo tuluyang mag-umpisa sa impact makers, nandiyan pa ba kayo? Amen. Umihina na yung amen nyo Bago tayo mag-umpisa sa impact makers, let me share to you some benefits of gratitude. Okay? Meron akong ipepresenta sa inyo na 7 scientifically benefits of being grateful. Okay? Facts to Ibig sabihin, totoo to. Galing sa research, galing sa study, and according to science. 7 scientifically benefits of being grateful. 7, number 1, sabi dyan, first benefits. Sabi dyan, gratitude opens the door to more relationships. Sabihin nyo nga relationship. Gratitude opens the door to more relationship. Sabi dito, not only does saying thank you constitute good manners, but showing appreciation can help you win new friends. So dito, mapagpasalamat ka lagi na kahit stranger yung tao, pero alam mo na tumulong sa'yo, may ginawang something good sa'yo, palagi kang nagsire-reciprocate ng pasasalamat. Kasi minsan sa atin, pinipili lang natin di ba? May mga ganun sa atin na dahil hindi mo kilala yung tao, hindi ka na magti-thank you. But most of us, kahit hindi natin kilala yung tao, nagpapasalamat tayo sa kanila, especially kapag meron silang naitulong sa atin. And by doing that daw, gratitude opens the door to more relationships. Sino dito
tumulong lang sa'yo yung kaibigan mo before, pero ngayon long-time friends mo na siya. 'Di ba? So gratitude opens the door to more relationship. Pangalawa, gratitude improves physical health. Gratitude improves physical health. Sabi dito, grateful people experience fewer aches and pains. Okay? Sabi ng ng science, grateful people experience fewer aches and pains and report feeling healthier than other people. Gusto nyo ba yon? Na mas maliles yung pagdanas ninyo ng mga aches, ng mga pains? Kasi naging grateful kayo, naging mapagpasalamat kayo. And grateful people are also more likely to care of their health. Ayan, kinakain ko yung word ko. Ayan, yung mga grateful na tao daw, sila daw yung most likely inaalagaan nila yung sarili nila. Inaalagaan mo ba yung sarili mo? Hindi po hindi po kayo Jason kasi may inaalagaan ako. Di ba? Galing mo, no? Naalagaan mo yung ibang tao pero yung sarili mo hindi mo naalagaan. Okay, so again, gratitude improves physical health. And they exercise more often and are more likely to attend regular check-ups, which is likely to contribute to further longevity. So, ibig sabihin, pati pala yung longevity, hahaba buhay mo pag grateful ka. Pag meron kang attitude of gratitude, nakakahaba siya ng buhay. Why? Because gratitude improves physical health. Okay? Pangatlo, sabi diyan, gratitude improves psychological health. Ayan, yung ating mental well-being. Sabi diyan, gratitude reduces a multitude of toxic emotion. Kapag daw ang isang tao mapagpasalamat, natutulungan daw nito ang sarili niya na ma-reduce yung big amount ng toxic emotion sa kanyang well-being. Okay? Ano mga example nun? Envy, resentment, frustration, regret. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Amen. And according to Robert Emmons, isang leading gratitude researcher, he has conducted multiple studies. Nagconduct daw siya ng maraming mga pag-aaral on the link between gratitude and well-being. Ano ang kinalaman ng pagiging grateful sa well-being, sa psychological health ng tao? And his research confirms that gratitude effectively increases happiness. Yung pagiging grateful daw, yung pagiging mapagpasalamat daw, na itataas daw nito yung level ng pagiging masayahin natin and reduces depression. Na itataas niya yung happiness natin, nababawasan niya yung depression natin. Okay, so gratitude improves psychological health. Pang-apat, sabi diyan, gratitude enhances empathy and reduces aggression. Pinapataas daw nito yung ating empathy at pinapababa nito yung aggression natin. When we say empathy, it is something that is good. And when we say aggression, it is something that is bad. And sabi dito, grateful people are more likely to behave in a pro-social manner even when others behave less kindly. In a study, participants who rank higher on gratitude scales experience more sensitivity and empathy toward other people and a decreased desire to seek revenge. Sa madaling salita, impact makers, yung mga grateful people, they are the ones who always have the empathy on them. At hindi sila nag-look forward sa pagganti. Halimbawa, merong isang taong hindi nakagawa ng hindi maganda sa kanila. Hindi sila laging looking forward sa pagganti. Ay, hindi, ginawa mo ako ng masama, gagawan din kita ng masama. Grateful people, sila yung mga may mataas na level ng empathy. Kaya nilang palampasin yun, kaya nilang intindihin na lang, para wala ng away. So, gratitude enhances empathy and reduces aggression. And pang-lima, sabi doon, grateful people sleep better. Sino yung mga kulang sa tulog dito? Taas ang kamay. Taas tayo ang kamay, guys. Kasama ako. Ayan. Guilty tayo dito. Lalo yung generation natin. Madalas tayo, puyaters tayo, no? Yung iba nagro-Roblox, yung iba nanonood ng vlog, yung iba nagbabalorant, yung iba may kapuyatan. Sabi doon, grateful people sleep better. Yung mga tao daw na mapagpasalamat, nakakatulog daw sila ng maayos.
Anong kapamaraanan nila? Merong isang method. Ayan, ito yung pag-jot down or parang somehow jotting down methods ng mga magagandang nangyari sa buong araw mo bago ka matulog. Ayan, ginagawa daw nila yon, nag-jotting down na sila, kumukuha sila ng journal, sulat nila, anong mga magagandang nangyari sa akin ngayong araw. Pwede nyo gawin din yon. Every day, bago kayo matulog, hanap kayo ng notebook or journal, papel, pwede nyong sulatan. Sulat mo, mga magagandang nangyari sa buong araw mo. And by doing that, nagiging mapagpasalamat ka, nagiging grateful ka, nabobuo yung attitude of gratitude. And it helps you to sleep better. Nakakatulong siya para makatulog ka ng maayos. Kasi most of the time tayo, aminin nyo sa hindi, bago kayo matulog, purong mga negative. Negative yung naiisip natin. Diba? Madalas yan, nagre-reminisce ka ng mga hindi ng mga alaalang nagdaan na hindi na maibabalik. Uy! Diba? So, grateful people sleep better. Okay, pang-anim. Sabi diyan, gratitude improves self-esteem. Sino dito yung mga mababa yung believe sa sarili nila? Mababa yung mga self-esteem nila. Sabi diyan, gratitude, ang pagiging mapagpasalamat, na i-improve daw nito yung ating self-esteem. And according here, meron daw isang study, a 2014 study na pinublish sa Journal of Applied Sports Psychology. And dito sa study na ito, they found that gratitude increased athletes' self-esteem, an essential component to be optimal performance. So dun sa study na yon, ng journal na ipinablish sa Journal of Applied Sports Psychology, they find out na yung mga athletes doon who is grateful, who have that attitude of gratitude, that gratitude increase their self-esteem. Na itataas daw nito yung kanilang belief sa sarili. And other studies have shown that gratitude reduces social comparison. Kapag grateful ka, maiiwasan mo na ikumpara yung sarili mo sa iba. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo doon? Na kapag mapagpasalamat ka at kontento ka sa kung anong binigay ng Diyos sa'yo, o kung ano yung sitwasyon mo, naiiwasan mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi minsan, ang dahilan naman kaya bumababa ang self-esteem natin, alam nyo kung ano? Because we tend to compare ourselves to other people. Kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang mga tao. Ay bakit sila, maganda yung pamilya nila? Ay bakit sila, nakabili sila ng magandang TV, kompleto yung kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Bakit ang ganda ng cellphone niya? Sa akin, 3210. Sa akin, di keypad. Bakit siya merong laptop? Ako naka-cellphone lang. That's why Impact Makers, grateful people sleep better. Improves self-esteem. Gratitude improves self-esteem, rather. Okay? Ayan. And then lastly, number 7, na scientifically benefits. Okay, sabi dyan, gratitude increases mental strength. Gratitude increases mental strength. Research has shown gratitude not only reduce stress. Ang pagiging mapagpasalamat, hindi lang yan nababawasan yung stress natin. But it may also play a major role in overcoming trauma. Natutulungan daw tayo nito na mapagtagumpayan yung mga trauma o yung mga senaryo sa buhay natin na hindi maganda ang nangyari. And recognizing all that you have to be thankful even during the worst times foster resilience. Kasi most of the time tayo kapag nakakaranas tayo ng mga trauma, dito na trauma ka na, kay ano? Wag ka amin, makikita ka ni leader mo. Excuse me. Ayan, pasensya na kayo ha, kasi si Kuya Jason, actually may sakit ako. Ayan, may ubo ako, may sipon ako. Facts yun, facts. Totoo yun. Ayan, kaya kung mag-fireworks ako dito, joke lang, ayan. Pasensyahan nyo na. Okay, so,
again, gratitude increases mental strength. Kasi most of the time tayo, kapag nakakaranas tayo ng mga trauma, kapag dumaraan tayo sa mga situation ng buhay natin na may mga bad experiences tayo, you know what happened? Nagiging weak yung mental aspect ng buhay natin. Minsan nawawalan na tayo ng hope. Paano pa ako babangon? Paano pa ako babawi? Paano pa ako gagawa ng maganda? That's why being grateful, having that attitude of gratitude, it increase our mental strength. Tutulungan tayo nito na lumaban, humarap sa mga trauma ng buhay natin. Okay, so those are 7 scientifically benefits of having an attitude of gratitude. Okay, 7 yan. Pwede niyong picturean, pwede niyong i-take down notes. And I believe hindi lang yan. Pero yan yung pauna, yung 7. Okay, so nakita na natin ano yung benefits ng pagiging grateful. Ano yung benefits ng pagkakaroon ng gratitude, attitude. Kasi maganda umpisahan natin yung series natin eh. Ano ba yung benefits niyan? Bakit kailangan namin ng gratitude adjustment, Kuya Jason? Bakit kailangan namin matutuwan na maging grateful? Kasi merong mga benepisyo na makakatulong sa'yo practically. Okay? So now, here's the question para sa pag-uusapan natin ngayong araw. Paano mo ipapractice ang gratitude? Kasi alam mo na eh, nakita mo eh, having an attitude of gratitude, it helps us holistically. So, ito na yung tanong tayo. Ito na yung tanong kay Jason. Paano ko magkakaroon? Paano ko ipapractice ang gratitude? Paano kapag, ito pa isa. Paano mo ipapractice ang gratitude kapag nasa hindi ka magandang sitwasyon? Kasi madaling magpasalamat kapag maganda yung sitwasyon, tama? Madaling maging positive kapag maganda yung sitwasyon, tama? Pero mahirap kapag nasa sitwasyon ka na hindi maganda. Kaya yan ang sasagutin natin. How to have an attitude of gratitude. How to have an attitude of gratitude. Paano ko magkakaroon, Kuya Jason, ng attitude of gratitude? Ready na kayo? Ready na? Basahin natin yung verse natin from 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Sabi diyan, verse 18, sa NIV version, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Basahin natin siya sa Tagalog, sa MBB translation. Sabi sa Tagalog, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya naman, Impact Makers, samahan nyo ako. Join me in our message today entitled, Gratitude in Hard Times. Kayo nga, gratitude in hard times. 1, 2, 3, go! How to have an attitude of gratitude. Paano ko magkakaroon ng attitude of gratitude lalo sa mga hard time situation ng buhay ko? Ready na kayo malaman? Paano ko magkakaroon ng gratitude, ng attitude of gratitude kahit hindi maganda yung sitwasyon namin sa pamilya namin, kahit hindi maganda yung sitwasyon ko sa school, kahit hindi maganda yung sitwasyon ko sa ministry, how to have an attitude of gratitude kahit hindi maganda yung sitwasyon mo. I want to tell you this, Impact Makers, kasi most of you here today, alam ko may mga problema kayo sa kanya-kanya. Kalab ng bahay, o kung saan man yan. And some of you, nawawalan na kayo ng hope. Alam niyo pa, walang age to. Because me, myself, and I know someone here today na may ganitong situation. That's why kung ikaw to, Impact Makers, today, I do believe God will bring that hope in you. God will give that hope in you that you are looking for. Amen? So how to have an attitude of gratitude, especially sa mga hard times ng buhay natin. Pwede pala yun, no? Yes po, pwede. Number 1. Sabi doon, verse 18, give thanks. Tignan yung may highlight yung red Give thanks
in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Number one, how to have an attitude of gratitude. Number one, we have to give thanks obediently. Sabihin nyo nga, give thanks obediently. So dito, kung makikita natin impact makers, nung sinabi ng Bible, give thanks, maging mapagpasalamat kayo, hindi niya na-request. That's why, yung two words na yan, give thanks, it is not a request, it is a command. Give thanks, sabi ng Bible. Maging mapagpasalamat ka sa lahat ng circumstances, sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay. And so number one, let us give thanks obediently. Let us give thanks obediently na magpapasalamat tayo, magiging mapagpasalamat tayo, magkakaroon tayo ng attitude of gratitude kasi susundin natin kung ano yung sinasabi ng Bible. And what the Bible says is true. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Tapikin mo nga yung katabi mo, baka natutulog na. Ayan. Give thanks obediently. Bakit kaya ito inutos ng Bible? Bakit kaya ito sinabi ng Bible sa atin? Na maging mapagpasalamat tayo in all circumstances. Simple lang kasi may benefits siya. Nakita naman natin kanina yung mga benefits, scientifically benefits of having an attitude of gratitude. So yung first dito na give thanks, impact makers, again, it is a command. It is a command to obey. Utos siya na kailangan nating sundin. Sabi nyo nga, sundin. At kapag may utos si Lord, anong dapat gawin? Sinusundin. Sinusunod. Pag may utos si Lord, dapat sundin. Sinusunod. Bakit? Kasi madaling gawin ang isang bagay kapag sumusunod ka. Di ba? Sino dito, inutusan ka ng toyo dahil ayaw mong sundin, hirap na hirap kang sumunod. Di ba ang hirap? Siba sa atin, wait lang ma. Di ba? So madaling gawin ang isang bagay kapag sumusunod ka. At mas madadalian kang gawin ng isang bagay kung alam mong sumusunod ka. Kaya mo nagagawa ang isang bagay kahit mahirap siya kasi parte ito ng pagsunod mo. Like for example, yung pagdi-devotion mo, minsan hindi naman talaga madali mag-devotion araw-araw kasi araw-araw mo siyang gagawin eh. Pero bakit? Why is that? That we are still able to do that? Simple lang, kasi sinusunod natin yung leader natin, sinusunod natin si Lord kasi yun yung command sa atin. So, madali ka makakasunod kapag sumusunod ka. Mas madadali ang kang gawin kapag sumusunod ka. So, ito yung tanong, impact makers. Paano ko, Kuya Jason, express itong gratitude with an obedient attitude? Paano ko i-express itong pagiging mapagpasalamat ko na meron akong obedient attitude? Number one, you have to be, sabi diyan, intentional. Sabi nyo nga, intentional. When you obey God, you have to be intentional. Command nga siya eh. Pag si Lord na nagutos, di ba dapat sundin? So you don't have a choice. Dapat maging intentional ka. Lord, dahil wala akong choice, command mo to, I will follow you. Anong gagawin mo? Mag-o-obey ka intentional. Dapat intentional mo siyang gagawin. Hindi dahil half-hearted ka, hindi dahil napipilitan ka. So kung gusto mong i-express ang gratitude with an obedient attitude, impact makers, kailangan sadyain mo siya. Sabihin nyo nga, sadyain. Kasi mahihirapan kang gawin ng isang bagay kung hindi mo siya sinasadya. Amen? Kaya ka andito ngayon, alam mo kung bakit? Kasi sinadya mo. So dito may kilala ka, tulog mantika. Minsan kahit ginigising mo na, halimbawa kapatid mo, ginigising mo na siya, ayaw niya pa rin magising. Bakit? Kasi hindi niya gusto. Anong point? Kapag hindi mo gustong gawin o hindi mo gustong sundin, mahihirapan kang gawin. Is that making sense, impact makers? Is that making sense? Amen. Ano pa? Kahit sabihin sa'yo ng isang taong maligo ka na, magbihis ka na, mag-toothbrush ka na, pero ayaw mo yung gawin, mahihirapan ka. Hindi mo siya gagawin. So not unless maging intentional ka, tsaka mo lang siya magagawa. Kasi kahit sabihin sa'yo ng kahit na sino yung dapat mong gawin, but you don't have that choice in you to do that certain things, hindi mo siya magagawa. Amen? So ganito sa pagsunod, kailangan sadyain mo siya. Kasi mahirapan kang sumunod kapag hindi mo siya sinasadya. Kailangan sinasadya mo yung pagiging obedient mo. Why?
Simple lang. Kung ang obedience ay sinasadya, ang pagiging disobedient, sinasadya din siya. Sumunod ka, ibig sabihin sinadya mo. Hindi ka sumunod, ibig sabihin hindi, sinadya mong hindi sumunod. So it's either sinasadya mo talaga. So kung sasadyain mo na lang din, doon ka na sa option A. Sadyain mong sumunod. And pangalawa, sabi diyan, how to have an attitude, how to express, okay? Itong gratitude with an obedient attitude. Letter A, you have to be intentional. Letter B, you have to be generous. Sabihin nyo nga, generous. Kailangan mong maging generous. Pag sinabi natin generous, impact makers, hindi si generous, ha? Rinig ako, generous daw eh. Generous. Pag sinabi natin generous, impact makers, natatawa tuloy ako. It is a showing, okay? It is a show. A readiness to give more of something. Na ready ka na magbigay, higit pa doon. Sa kakayanan mo o higit pa doon sa gusto mong ibigay. Okay? Sabihin, generous. Ayan. Always remember this, impact makers. Appreciation can heal a lot of depression. Do you believe? Appreciation can heal a lot of depression. Alam niyo kung bakit maraming nade-depress sa loob ng bahay, especially yung mga teenager, yung mga youth, katulad nyo, mga kabataan. Bakit? Pag tatanungin mo sila, ang sasabihin nila, kasi po, hindi po na-appreciate sa bahay yung ginagawa ko. Kasi po, nag-aaral naman ako ng mabuti. Nagkaroon lang ako ng 75. Grabe na yung pandidegrade sa akin ng magulang ko. Kasi po, ginagawa ko naman lahat para maging mabuting anak. Pero hindi nakikita nila mama at nila papa yung ginagawa ko. And that is one of the reason, impact makers, kung bakit maraming mga kabataan in our generation, dumaranas sila ng depression. At anong remedy? Anong cure? Appreciation. Appreciation can heal a lot of depression. At hindi mo alam, yung simpleng pag-appreciate mo dun sa tao, alam mo, sabi mo, uy, 75 grade mo, okay lang yan, na-appreciate kita. Na minsan parang medyo parang nakakatawa or ewan, pero alam mo, it means a lot to them, to him, to her, kung sino man yun. Kasi hindi mo alam, baka mamaya, nung pinakita niya yun sa nanay niya, sa tatay niya, pinagalitan siya. Tapos ikaw, nakita mo yun, natuwa ka pa. Hindi ko sinasabi na dapat ganun yung grades mo. Or hindi ko sinasabi na dapat magkaroon tayo ng mga low performances. Hindi lang sa paaralan. But we have to understand also, impact makers. Or someday, maging magulang kayo. Hindi perfect. Yung mga magiging anak ninyo. Hindi perfect yung mga tao na nasa paligid ninyo. So we have to appreciate them. Na instead na i-condemn mo sila, show them compassion. Because appreciation and compassion can heal a lot of depression. Amen? Is that making sense? So here's the question. When was the last time na-appreciate mo si nanay? When was the last time na-appreciate mo si tatay? And when was the last time na-appreciate mo yung anak mo? When was the last time? You know what, impact makers? Being thankful can lighten up a hard situation. So don't hoard appreciation. Huwag mo siyang i-hoard. Huwag mo siyang pigilan. In fact, thanks must be given. Dapat yung pasasalamat, ibinibigay mo siya. That's why, di ba, ang tawag sa kanya, thanksgiving. Because things must be given. Thanksgiving. Is that making sense? Yung thanks, dapat nag-given. Thanksgiving. Hindi siya thankskeeping. Hindi, basta, mahal ko naman siya eh. Hindi, basta, papasalamat ako sa kanya. Sabihin mo, because things must be given. Appreciation must be expressed.
Amen. Ang pasasalamat ay ibinibigay at hindi itinatago. So starting today, each and every one of us here, sa araw na ito, nandyan sa pwesto mo, hindi na dapat maging battle sa buhay natin ito. Kapag kinakailangang pasalamatan, pasalamatan mo. If there are people who did something good in you, show them that you appreciate them. Show them your gratitude. Kapag kinakailangan pasalamatan, pasalamatan mo. Kasi hindi naman kabawasan yun sa'yo eh. Magsabi ka man lang ng thank you. Diba? Sabi nga ni Pastor, yun ay isa sa mga magic word. Ano ba yung mga magic word? Sorry, excuse me, and then thank you. Huwag kang maging madamot sa pagpapasalamat. Always remember this, impact makers. Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Ulitin ko, feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Sabi dyan ni, sino ba yan? Si William. Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Alam mo yun? Feeling thankful ka, pero hindi mo binigay doon sa dapat mong pasalamatan. Sabi daw ganun, para kang nagbalot ng regalo, pero hindi mo binigay yung regalo na binalot mo. Ganun daw yun. So you have to have an attitude of gratitude. And how to have an attitude of gratitude? Thanks obediently. Pangalawa, second to the last. Sabi yan, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, give thanks habitually. Sabihin nyo nga, habitually. Magbigay ka ng pasasalamat, palagian. Habitually. Napaka-importante na kung gusto mong makasanayan ng pagiging mapagpasalamat, gawin mo itong habit. This is the hardest part in this verse. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi diyan, no, maging mapagpasalamat ka sa lahat ng sitwasyon. Kahit sa mga hindi magandang sitwasyon, Kuya Jason, kahit pa sa mga panahon na nagugulo-gulo na yung buhay ko, magiging mapagpasalamat pa rin ako. Kahit sa mga panahon na nakakaranas ako ng mga hindi magandang senaryo sa buhay ko, magiging mapagpasalamat pa rin ako. What the Bible says, give thanks in all circumstances. Opo. Yes po. Maging mapagpasalamat ka sa lahat ng sitwasyon. Yung all dyan, yung all circumstances dyan in Greek word is past. Sabihin nyo nga past. Ang ibig sabihin niyan, all, any, every, the whole. Sabihin, simula nung nabuhay ka dito sa mundo, hanggang darating yung pinaka-araw na kukunin ka na ni Lord, kailangan i-apply mo to. Ano daw yon? Give thanks in all circumstances. Kahit anong mangyari. So, kailangan gawin mo siyang habit. Kasi mahirapan kang gawin ito kung hindi mo ito habit. Ang umuhubog sa isang tao, alam niyo na kung ano? Habit. So kapag habit mo ang pagiging mapagpasalamat, hindi ka mahihirapan na gawin ito. Diba? Kasi kapag habit mo ang isang bagay, lagi mo siyang gagawin. Try mo, maging habit mo ang laging nakasimangot. Kahit mga masasayang senaryo ng buhay mo, nakasimangot ka lagi. Maging habit mo magagalitin. Kahit nasa celebration ka, ang saya-saya naman, di ba? Galit ka lagi. Kasi naging habit mo siya. Okay? So, ang tanong, Kuya Jason, paano ba nagsisimula ang habit? Simple lang, gawin mo ito araw-araw. Ano yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw? Hindi mo napapansin, habit mo na pala. Pagkain, pagligo, habit mo yan eh. Kasi ginagawa mo siya araw-araw. So, ganun din sa pagiging mapagpasalamat. If you want to make it your habit, you have to do it every day. Araw-araw mo siyang gagawin. Sabi ng research, it takes 21 to 30 days straight, no, to create a new habit sa isang tao. 21 to 30 days. Na paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, tapos kapag naka-21 ka na to 30 days, habit mo na siya. Ibig sabihin, after that, lagi mo na yung gagawin. Lagi mo na siyang gagawin.
At nagsisimula ang habit sa sunod-sunod na ginagawa mo. Kahit naman yung mga pangit na bagay na nagagawa natin at nagiging parte ng ating buhay, na nakasanayan natin, bakit siya hindi mawala sa atin? Kasi naging habit na siya. So, anong gusto mo? Magkaroon ka ng habit na maganda o pangit? Doon ka sa maganda, syempre. Kasi doon ka magbe-benefits. Yung in dyan, di ba, in all circumstances, magbigay ka ng pasasalamat in all circumstances. Yung word dyan na yung in na yan, yung in, sa Greek word, ang Greek word niyan is en. Sabihin nyo nga en. Ibig sabihin, a primary preposition denoting fix, to give, self, wholly to. At sa Hebrew word niya is in, parehas lang, in. Meaning in the middle of or during. So, ibig sabihin, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon, ilagay mo yung sarili mo doon, maging mapagpasalamat ka, have that attitude of gratitude, and at the same time, kahit pa, during na nahihirapan ka, during na nagsasaya ka, give thanks. Ibig sabihin, maging mapagpasalamat ka palagi sa kalagitnaan ng sitwasyon mo. Kaya nga sabi ng ibang translation, in everything, not for everything. In everything, not for everything. Because we don't give thanks for everything. We give thanks in everything. Kasi madaling gawin ang isang bagay o madaling maging mapagpasalamat sa isang sitwasyon na wala ka pa doon. Magkakaroon ako ng problema bukas? Sige, magiging grateful pa rin ako kahit magkaroon ako ng problema. Paano kapag nandun ka na? Di ba? Madaling magpasalamat kapag wala ka pa doon. Kaya nga ang sabi, give thanks. Give thanks for everything, but give thanks for everything, but in everything. Give thanks in everything, not for everything. Okay? In everything. Sabihin, kahit anumang mangyari, anumang sitwasyon, anumang senaryo ng buhay mo, whether it is good or it is bad, give thanks. Is that making sense, Impact Makers? Amen? Because minsan hindi talaga maganda. Minsan pag ganun ang buhay. Minsan pag ganun. Hindi maganda lagi. Ang alon ng buhay, paiba-iba. Minsan maganda, minsan pangit. Minsan masaya, minsan malungkot. But if we find ourselves in the midst of difficulties, give thanks. And at the same time, if we find ourselves in the midst of blessing, give thanks. Ibig sabihin, blessing man, difficulties man yung senaryo ng buhay mo, give thanks. Ay, Kuya Jason, akala ko kapag masaya lang ang sitwasyon, tsaka ako magpapasalamat. Tsaka ako magiging grateful, magiging mapagpasalamat, hindi. Kahit pangit yung sitwasyon. Again, sabi ng verse 18 sa ERV translation, basahin natin. Sabi doon, whatever happens, anuman ang mangyari, always be thankful. Amen? Whatever happens, always be thankful. Okay? So how to have an attitude of gratitude? We have to thank habitually. Dapat lagi siya. Amen? Pangatlo and lastly. Last na yan. Sabi mo sa katabi mo, last na to. Laban pa. Konti na lang. Ayan. Okay, so how to have an attitude of gratitude, especially in those hard times ng ating mga buhay. Number 1, give thanks obediently. Number 2, give thanks habitually. And pangatlo, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number 3, give thanks purposefully. Sabihin nyo nga purposefully. Ibig sabihin ng purposefully, merong dahilan. Merong purpose. May gamit. Give thanks purposefully. Sabi diyan, for this is God's will for you in Christ Jesus. Parang sinasabi lang dito ng Bible, yung mga sitwasyon mo sa buhay, kahit yung mga hindi magandang sitwasyon mo, yung nasa mga
nasa nasa low moments ka ng buhay mo, minsan, kalooban din yun ng Panginoon. Ina-allow din ng Panginoon yun para sa'yo, to teach you, and to help you purposefully. Ibig sabihin, hindi porket pangit yung sitwasyon, wala na siyang gamit. Wala na siyang magandang maitutulong sa'yo. Ilang mga successful people ba ang naging successful? Kasi at least naka-experience sila ng major failure sa buhay nila. Diba? Maraming ganun eh. Yung mga kilala nating matagumpay na tao, hindi nyo alam kung ilang failure yung dinanas nila. Kung bakit nakarating sila sa sitwasyon na ang taas-taas na nila. Ang dami nilang pinagdaanan kung alam lang natin. Kaya yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, may gamit yan impact makers. So kaya ka magpapasalamat kasi may purpose pala. Kaya ka dumadaan sa mga pagsubok kasi may purpose pala. In other words, in every circumstances, impact makers, listen to this, believe that God is doing something for you. Amen? In every circumstances, maganda man, pangit man, believe that God is doing something for you. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, may itinuturo si Lord sa buhay natin. Amen? Madalas kasi, here's the problem. We often see the problem, but not the blessing in the problem. We often see the problem, but not the purpose in the problem. Nakita mo yung problema, pero hindi mo nakita yung pagpapala sa problema. Nakita mo yung problema, pero hindi mo nakita yung purpose, yung gamit ng problema na yun. Madalas, ang tingin natin sa problema, negative lang talaga. Wala tayong tinitake something good, something positive from that problem that will help us na makausad tayo sa buhay na ito. Kaya nga ang sikreto, kapag may pinagdadaanan ka, tignan mo, ano yung purpose ng Diyos? Bakit ako nandito? Instead na sabihin mo, ano ba yan, Lord? Tanggalin mo na ako dito sa problema na to. Alisin mo na ako sa problema na to. Eh baka mamaya inalaw ng Diyos para na mapunta ka dyan. To teach you something. To help you, kasi meron kang pinapangarap. Tinutulungan ka lang ng Diyos para maabot yun. Pero kailangan mong pagdaanan yan. So give things purposefully, kahit sa mga hindi magandang sitwasyon ng buhay natin. Gusto ng Panginoon na makita mo yung purpose niya sa buhay mo. It doesn't mean bad. Wala nang magandang. Tandaan mo, omniscient si Lord. Omniscient. Sabihin ng omniscient, all-knowing siya. He knows what He's doing. Amen? Alam niya kung anong ginagawa niya. Kaya huwag mong questionin si Lord. Lord, bakit mo ko dinadaan sa sitwasyon na to? Alisin mo na nga ako dito. Omniscient si Lord. Alam niya kung bakit niya dinadaan doon. Kasi baka mamaya, makakatulong pala sa iyo yun. Kaya ka nandun sa sitwasyon na yun. Kaya ka nandun sa problema na yun. Therefore, hindi nagkamali si Lord sa kalagayan mo. Nasaan ka mang kalagayan ngayon? Huwag ka mawalan ng pag-asa. Alam mo bakit? Time will come. God is going to reveal the purpose kung bakit ka nandyan. At mapapasabi ka na lang, thank you Lord, kasi dinaan mo ko sa sitwasyon na ito. Binigyan mo ko ng courage, binigyan mo ko ng strength, binigyan mo ko ng enough wisdom para manatili pagtagumpayan yung sitwasyon na ito. Again, mas maganda na tanungin mo na lang kapag nasa hindi ka magandang sitwasyon. Lord, what is your purpose? Lord, why am I here? Bakit ako nandito? Anong dahilan? Let me know the reason why so that I can trust in you. Or minsan kahit hindi mo alam kung anong dahilan, hindi mo agad malaman kung anong dahilan, yung faith, yung trust mo kay Lord, yun yung makakapagligtas sa'yo. Amen? Nandyan pa ba tayo? Amen. Palakpakan niya natin si Jesus. And always put in mind, impact makers, God has a better and greater purpose in every circumstances. Always see the purpose and not the problem. Always remember this. If it's God's will, it's God's bill. Kung kalooban ng Panginoon, magpo-provide si Lord. Tulong man yung kailangan mo, lakas man yung kailangan mo, motivasyon man yung kailangan mo, if it's God's will,
It's God's will. Sino bang mga sa Bible ang inalaw ng Panginoon? Dumana sila sa hindi magandang sitwasyon ng buhay nila, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya kung kalooban ito ng Panginoon, siya bahala sa'yo. Amen? If God allows it, then God will make a way for it. He will make a way for you. Always remember that gratitude is an attitude. It is a habit that must be formed, and it must be a culture. Because when you create positive culture in life, it changes everything. It affects others, it affects you, it affects today and tomorrow, it affects the earth and heaven. So again, as we end Impact Makers sa ating pagtatapos, how to have an attitude of gratitude. Number 1, give thanks obediently. Lord, magpapasalamat ako sa iyo. Susundin kita, Lord. Magpapasalamat ako sa sitwasyon ko, sa mga tao sa paligid ko, kahit pa parang dumarating ako sa punto ng buhay ko na parang hindi naman pasalamat, na parang hindi ko feel na mag-express ng gratefulness. But I will follow you kasi yun yung sinabi mo sa Bible, yun yung sinabi mo sa word mo, give thanks. At hindi mo ito ni-request sa akin, kundi inutos mo na gawin ko. And pangalawa, give thanks habitually. Lagi mo siyang gawin. Lagi mo siyang gawin. Huwag mong i-hoard yung gratefulness feeling. Alam niyo kung bakit maraming tao dumarating yung time somehow nahihirapan na silang tanggapin yung pasasalamat natin, or parang minsan ang hirap paniwalaan pag nag-thank you ka kasi hindi natin ina-express. At ganoon din naman sa atin, Impact Makers, kapag may mga tao na nag-express sa atin ng gratefulness, tanggapin mo naman ng maluwag. If someone wants to give you thanks, accept mo yun. Bakit? Kasi kapag hindi mo tinanggap yun, next time, hindi na siya magpapasalamat sa'yo. Kasi hindi mo tinanggap yung pasasalamat niya. Kaya huwag ka na mag-thank you. Di ba? Huwag mo na akong i-bless. It doesn't work that way, Impact Makers. Bakit? Kasi pwedeng magkaroon ng barrier. Next time, hindi na siya magpapasalamat sa'yo. Kasi sabi mo, huwag magpasalamat eh. Tapos baka mamaya dyan, mag-longing ka. Ba't di mo lang nag-thank you yun? Tapos naalala mo, ayaw nga pala. Meron palang isang pagkakataon na sinabi ko na huwag na siya mag-thank you sa akin. So, ganun siya. Reciprocate principle. Tatanggap ka, magbibigay ka ng pasasalamat. Is that okay with you, Impact Makers? Ayos ba yun? Alam ko may mga tao sa buhay niya na gusto niyong pasalamatan. Let us be grateful. Let us be thankful. Kasi makakatulong ito sa atin. At ang sarap sa kalooban kapag na-release mo yung word na thank you. Pa, thank you kasi hindi kayo sumuko sa amin. Ma, salamat kasi nalagaan nyo kami. Again, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam nyo, ito sinasabi ng Bible na ito na give thanks in all circumstances, di naman talaga siya madali eh. Tama ko? Kasi magpapasalamat ka kahit sa mga panahon na hindi ka okay. Magpapasalamat ka sa mga panahon na nawawalan ka na ng pag-asa. And how are you going to do that? That's why it's easy to say than done. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Ang tanong, paano natin ito magagawa? Babalik ka pa din sa Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Minsan parang very illogical si Lord eh. Magpapasalamat ako, Lord, di na nga maganda yung sitwasyon ko. Nag-aaway na nga yung nanay at tatay ko eh. Naghiwalay na nga sila eh. Wala na nga kaming makain sa bahay. Ang gulo-gulo na nga namin magkakapatid eh. Nahinto na nga ako ng pag-aaral eh. Ang dami ng mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Tapos sasabihin mo sa akin, maging mapagpasalamat ako. Impact Makers, listen to this. What the Bible says is truth. Totoo kung ano ang sinasabi ng Bible. You have
to obey and apply it. Kahit hindi na maganda yung sitwasyon mo sa buhay, magpasalamat ka pa din. Sabihin sa'yo ng mga tao, baliw ka ba? Hindi na nga maganda yung sitwasyon mo sa buhay, nagpapasalamat ka pa sa Diyos mo. Hindi na nga maganda yung sitwasyon mo sa buhay, nag-church ka pa din, mating ka pa din ng life group, madami na nga kayong problema sa bahay, oh. But this is what the Bible says. Sundin mo lang. Time will come, darating ang panahon, pagpapasalamat ka kasi sinunod mo yung sinabi ng Bible. Lord, salamat. Kasi tinuruan mo ako maging mapagpasalamat kahit sa mga sitwasyon ng buhay ko na hindi ka pasalamat yung sitwasyon ko. Again, Impact Makers, the thought isn't this is God's will so you must do it. Rather, this is God's will so you can do it. Hindi sinabi diyan na kalooban nyo ng Panginoon kaya mo siya gagawin. Kundi, kalooban nyo ng Panginoon kaya mo siya magagawa. Amen? Walang imposible, walang mahirap gawin sa isang taong bilong kay Jesus. Naniniwala ako kapag ang isang tao matindi yung intimacy niya sa Panginoon, kahit na hindi na maganda yung sitwasyon, kaya pa din niyang magpasalamat sa Panginoon. Why? Dahil alam niya, alam niya na kahit kailan hindi siya ipapahamak ng Diyos at mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay niya. The question is this, Impact Makers, nagtitiwala ka ba? Naniniwala ka ba? If yes, then be thankful in all circumstances. Ano man ang sitwasyon mo, ipagpasalamat mo. I want you to see this picture na nasa screen natin. I don't know if kilala nyo siya. Ang pangalan niya ay Nick Vujicic. Siya po si Nick Vujicic. He has no limbs. He has no arms, both arms. He has no legs, both legs. Wala siyang kamay, mga kamay at mga paa. But you know what? This man right here, itong taong to, he is a great evangelical. He is a motivational speaker. He brings hope to people. Paanong ang isang taong pwedeng mawalan na ng pag-asa dahil sa kanyang sitwasyon ay maging mapagpasalamat pa din? Siya po, again, si Nick Vujicic, pinanganak siya noong 1982. Nagulat yung mga magulang niya at yung doktor niya nung pinapanganak siya kasi sabi nila, he has no limbs. He has no legs, he has no arms. And there was no medical conclusion. Walang medical conclusion kung bakit ganon siya pinanganak. Pero sa kabila ng kanyang physical limitation, his courage, his tenacity for life have caused him to become one of the biggest motivational speaker in the world, known as an expert on resilience and reframing challenges. At alam nyo, isa sa mga nakakahangang parte sa taong to, almost 78 countries, 78 na mga bansa ang napuntahan niya na. At nakatayo na siya sa mahigit 3,500 stages sa buong mundo. In front of a crowd na approximately ang bilang 800,000. So paano ang isang taong walang kamay at walang paa nakakapag-inspire ng mga taong kumpleto naman? My question is this, kumpleto ka ba? Maaring may mga kulang lang sa'yo. But you know what? There is no excuses to be grateful. Kasi may mga tao na wala sila, tapos meron ka. You have to be thankful. Amen? May mga tao na gusto nila yung kung anong meron ka ngayon, na inirereklamo mo. Pero sila gusto nila magkaroon sila noon. Be thankful. Maraming mga tao, wala silang pamilya. Ikaw, buo pamilya mo, maging mapagpasalamat ka. Maraming mga tao, pinagkaitan sila ng oportunidad mag-aral. Ikaw, nag-aaral ka, take that opportunity in you. Be grateful. Maraming mga tao, wala sila nung meron ka. But you know what? Kahit itong si Nick Vujicic, wala siya nung meron tayong lahat na nandito, nagawa niyang makapag-create ng impact sa maraming tao. Amen? And you know what? Meron pang isang tao. There is
one person, a man, na kung saan nakaranas siya ng iba't ibang klase ng kritisismo. Nakaranas siya ng hardship. And His name is Jesus Christ. Do you know Jesus Christ? Alam niyo si Jesus Christ? Diyos siya, but He humbled Himself to save us. Bumaba siya para samahan tayo sa suffering. He did that kahit Diyos siya, para maranasan yung naranasan mo. Nahirapan din siya. Kaya kung nahirapan ka, naintindihan ka ni Jesus. Kasi minsan din siyang nahirapan. And you know what? This man, ginawa na lahat ng kaaway sa kanya para palubugin siya. Pero nakatanaw siya sa end goal kung bakit siya nandito sa mundo. Ano yun? That is to save you. Turo mo kay sarili mo. Jesus Christ came to this world to save me. Sabi niya, time will come, magre-rejoice ang heaven, lahat ng anghel sa langit, kapag naligtas ko yung mga anak kong ito. Yun yung end goal ni Jesus. Kaya naman, Impact Makers, let us apply what we have learned today. Para na sa ganun, hindi tayo matibag ng buhay na ito. Gratitude in hard times, possible siya. Possible siya. I invite everyone, tayo tumayo. Pray tayo sa Panginoon. Lapit tayo kay Lord. I know, meron dito, no? May mga kabataan ngayong araw na ito, dumaraan ka sa pagsubok. Nawawalan ka na ng pag-asa, Impact Makers. Whether you are a youth or not, lahat tayo may mga challenges na kinakaharap sa buhay. Bata ka man, matanda ka man, meron kang problema ang kinakaharap. Hindi ko alam kung saan yun, hindi ko alam kung ano yun. Pero alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo. Come on, can we just close our eyes, pikit tayo? And I will give you time. Take this opportunity na pasalamatan natin ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, salamat Panginoon. Kasi Lord, sa kabilaan ng mga pagkukulang ko, sapat ka Panginoon sa buhay ko. May mga pagkakataon, Lord, may mga senaryo sa buhay ko, nawawalan na ako, Panginoon, ng pag-asa. Lord, nauubusan na ako, Panginoon. Pero salamat, Lord, kasi Ikaw yung nagpupunan ng mga pagkukulang ko, Panginoon. Lord, may pagkukulang yung ibang mga tao sa akin, Panginoon. Lord, pupwedeng yung magulang ko sa akin, Panginoon. Pupwedeng yung mga taong malapit sa buhay ko. Pero salamat, Lord, kasi pinupunan mo yung mga bagay na ito, Panginoon. Lord, salamat. We are more than grateful, Panginoon, for having you sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God. Actually, Lord, kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon. Kung meron lamang kaming mahabang buhay, maraming buhay, if we have the opportunity, Panginoon, to repeat that gratitude, Panginoon, Lord, we will do it, Panginoon. Just to give it to you, Panginoon. Dahil, Lord, magpapasalamat kami, Panginoon. Salamat, Lord. Come on, Impact Makers, close your eyes. Wala mo nang pakilamanan. Take this opportunity. Sabi mo ang Panginoon, alalahanin mo lahat ng magandang ginawa ni Lord sa'yo. Alalahanin mo lahat ng pagsalbang ginawa ng Panginoon sa'yo. Noong mga panahon na nalulugmok ka, si Lord ang lumapit. Si Lord ang nag-angat sa'yo. Noong mga panahon na nahihirapan ka, ang Diyos ang natakbuhan mo. This is your time. Pasalamatan mo ang Panginoon. Come on, huwag ka mahiya. Pasalamatan mo si Lord. Come on, ibuka mo yung mga labi mo. Manalangin ka sa isipan mo. Hallelujah. So Ikaw ay sambahin. Come on, Impact Makers. Napagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Come on, I give you time. Take this opportunity. Kung meron ka mga tao, gusto mong pasalamatan, you can do that also after the service. Isipin mo sila, yung mga tao na gusto mong bigyan ng pasasalamat kasi nandyan sila para sa'yo ng mga panahon na kailangan mo sila.
Hallelujah. Isang Come on, impact makers. ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Come on, hallelujah. We thank you, Lord God. Kaya ng dagat Amen. na Yes, O God. hindi napapagat sa pag-alon. Hallelujah. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayaman ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Lord, we thank you for today, Panginoon. We are so grateful today, Panginoon. Salamat sa salita mo na aming narinig, Panginoon. It brings us hope, Lord God. We thank you for that, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy na kami po nagpapasalamat dahil, Lord, meron kaming Diyos na katulad mo. Salamat, Lord, dahil sa mga kakulangan namin, ikaw ang nagpupunan. Lord, sa mga bagay na hindi namin magawa, ikaw ang sumasama sa amin, Panginoon, tumutulong sa amin to do that. Salamat, Lord, dahil, Lord, binubuo mo kami palagi, Panginoon. Salamat sa mga kabataang ito, Panginoon. I pray, O God, that you will use this generation, that you will use, Panginoon, Lord God, these youths, Panginoon, to bring hope sa mga taong nawawalan ng hope. To bring gratefulness sa mga taong nawawalan na, Lord God, ng gratefulness, Panginoon. Use them, Panginoon. And also, Lord, continue to help them, Panginoon, to express yung pasasalamat nila from time to time. We thank you, Lord, for today. We honor you. Salamat po. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah.